Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At pasensya na kung medyo natagalan ang pagpapadala ng kasunod. Sobrang abala lamang po. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa amin ng kaibigan kong si Chay. Kung hindi nyo na itatanong, kami sa ngayon ay nasa isang field interview ng social weather station. At kung minsan ay sa PSA naman po na interviewer pa din. Sa trabaho namin ay lagi kami magkasama nitong si Chay. Buddy kaming dalawa kasi kababata siya ng bunso kong lalaki. Classmate sila simula elementary. Kaklose ko talaga siya. Si Chay, mahilig po talaga magmura. Kahit yung simpleng pagkakamali lang, sa paglalakad, magmumura na yan. Iniiba niya yung pagkakasabi pero tunog ganun pa din. Sa lahat ng kaibigan ko, siya lang ang tumatawag sa akin sa palayaw na G. Instead na Alin. Nangyari po ito noong taong 2019. Sa isang lugar sa Gihulungan, Negros Oriental. Hindi ko na lang po sasabihin ng lugar para na rin sa privacy ng mga nakatira sa lugar na yon. Siya nga pala sa hindi nakakaalam. Ako ang sender ng kwentong may dalawang parte. Yung babaeng itim. So mabalik tayo sa kwento. May survey kami ng mga panahong ito at isang linggo kaming titira sa bahay ng kapitan ng isang barangay. Welcome na welcome kami sa barangay na yon. May tindahan din si Kap kaya hindi na kami mapapadpad sa malayo para bumili ng kailangan gaya ng shampoo o sabon panligo. Bago kami sasabak sa kinabukasan, kinausap kami ng barangay patungkol sa mga area na wag naming papasukan. Gawa ng may mga NPA na. Pasasamahan kami ng tanod sa bawat araw. Unang araw ng lakaran, nakakapagod pero dahil sa magandang view at preskong hangin, solved na. May mga baon naman kami kahit papano. Wala namang nangyari sa iilang araw sa survey. Uuwi kami ng mga bandang alas 4 o alas 5 ng hapon. Madalian ang lakad namin kasi hinahabol namin ang oras at bilang ng aming mga interviewin. Sa panglimang araw, dito na mangyayari ang kakaiba sa ibang mga araw namin doon. Meron kaming dalawang sityo na papasukin. Naisipan naming dalawa ni Chay na tig-isa kami ng sityo para matapos na ito. Itong si Chay, wala talagang alam yan kahit sa mga aswang o lamang lupa. Naniniwala siya pero ni minsan, hindi pa siya nakakakita o kung ano. Bago kami umalis ng bahay ni Kap, kumuha ako ng asin sa kusina at luya. Pati na rin kay Chay, kinuhaan ko din siya. Pinasok ko sa bag niya yon nang hindi naman niya alam dahil sa pagmamadali at excited kasi pag natapos ngayong araw, kinabukasan makakauwi na kami na maaga. Sa iba kasi, todo kami sa field para matapos na, sir. Naroroon na kami sa magkahiwalay na daan. Wala nang tanod na sumama, kundi yung habal-habal driver na lang. At may waiting shed doon na gawa lang sa kahoy at yero naman ang bubong nito. Doon sa magkahiwalay na daan, sabi ng habal, huwag kaming magtatagal. At kung maaari ay bababa kami sa waiting shed bago mag alas 2 ng hapon. Bilisan ng lakad, huwag makikipag-usap sa taong nakayuko. At huwag lilingon kung may magsisitsit sa likuran. Tanong pa ni Chay, ano to? Panakot o babala? Napakapangit pa umano ng daan. Hinila ko si Chay noon. Sabi ko, may asin at luya sa bag niya. Kalahating kilong asin. At meron din ako. Lagay niya sa bulsa niya yung iba. Binigyan ko siya ng kalamansi na nakuha ko sa kusina ni Kap. Sabay sabi na kapag kakain o aalokin, pigaan niya muna ng kalamansi. Kahit ng mga oras na yun ay makinig siya sa akin.
Nag-sign naman siya ng approve at kanya-kanya na kaming pasok sa daan. Naghabol pa ng sigaw si Kuya Driver na hihintayin umano nila kami doon. Ingat umano kami. Narinig ko pang sumagot si Chay. Nakangiti naman ako at pailing-iling na lamang noon. Mga 20 minuto ang nakalipas ay nakakita na rin ako ng 2 tumpok ng bahay. Sa kaliwa at kanan. Dahil sa medyo malapit ang kanan ay doon ako unang pumunta. Napapansin ko na yung lupa ay medyo tuyo nun. Habang sa kanan na may ay medyo buhagaging lupa. Naisip ko, baka ganito lang talaga to. Unang bahay na napuntahan ko ay medyo madalang magsalita pero tinuloy ko lang ang interview patungkol sa birth certificate ng bata. Dahil sa 10 ang kailangan ko na respondent sa araw na yon, binilisan ko ang pag-i-interview. Nasa pang-7 na ako na bahay. At bago ako magtao po sa bahay, napapansin kong kakaiba ang aura ng bahay na yon. Nakahiwalay ang bahay na ito ng ilang metro sa tumpok na na-interview ko. Nakailang tao po ako. Hanggang sa may sumagot. Galing ito sa loob ng bahay. Parang galit. Humingi ako ng pasensya. Lumabas ang babaeng matanda. Medyo kuba. Tumingin sa akin at walang patumpik-tumpik na sinabing, "Ang bango naman." Isip ko noon, anong mabango, pawisan na nga ako at puro putik ang sapatos at pantalon. Sabi ko na lang, "Lola, pwede po ba kayong ma-interview patungkol sa birth certificate? Kung may bata pa kayo na maliit dyan sa bahay nyo." Sumagot ito na meron umano. 2. Pumasok na umano ako. Tatanggalin ko pa sana ang sapatos ko nang nakita ko ulit ang kamay ng gabay ko. Yung babaeng itim. Hinarang niya at may tinuro sa loob ng bahay. Sa dilim ng bahay ay wala akong makita. Makulimlim din ang panahon. Hindi ako tumuloy sa loob at sabi ko, "Wag na lang, Lola, sa loob. Madumi yung sapatos ko. Dito na lang po sa labas at may upuan naman dito." Lumabas ang matanda at nag-alok ng may inom. Habang nasa interview ako ay panisabi ng matanda na tikman ko naman ang ginawa na juice ko no na hindi mukhang juice kasi mukhang binignit ito o dinuldog sa Bisaya. Sabi ko mamaya na lang po pagkatapos ng interview. Natapos ang interview at sabi niya, kumain daw muna ako. At lagi niyang sinasabi na ang bango ko umano. Nagpapasalamat ako lagi sa kanya. Humingi ako ng tubig nun. Pagkapasok niya, dinukot ko ang kalamansi at pinigaan ng mangkok. Gumalaw ang mga laman nun. Tumayo na ako at nagpaalam na aalis na. Tumalikod ako at patakbong lumayo. Sumigaw ang matanda na galit at sabi, "Susundan kita. Hindi ka makakalabas ng lugar." Sabay tawa. Dahil sa kulang pa ako ng 3 ay tinuloy ko yung interview nun sa isang tumpok ng bahay sa kabila. Doon ay maayos ang mga tao. Nagtanong sila kung saan ako galing na nag-interview at tinuro ko ang bahay ng matanda. Nagulat sila at sabi, "Ma'am, pinakain ka ba nila doon?" Sabi ko may inalok pero hindi ako kumain. Mabait silang nakikipag-usap sa akin pero sadyang wala talaga akong tiwala sa tao pag unang kita ko pa lang. Nasa pang-10 na ako na bahay at huli na ito. Medyo maganda ang bahay. Maaliwalas ang bahay ng pamilyang ito. Tumuloy ako at nag-interview. Dahil sa mag-alas 12 na ng tanghali ay nagugutom na rin ako noon. Kumakalam na ang sikmura ko. Nagalok ng pagkain ng pamilya pero ganun pa rin. Pinigaan ko ng kalamansi at naglagay ng asin sa pagkain. Kasi ako yung tao na nakakaamoy talaga ng malansa kahit itatago pa.
Pagkadukot ko sa kalamansi, napapansin ko yung luya na itim na, parang uling. Tumayo ako at sabi ko na salamat po sa alok. Kailangan ko nang bumaba at umuwi nun, kina kapitan. Hinihintay na ako ng habal-habal sa waiting shed kako. Sumama ang mukha nila na kanina lang ay ang saya. Pagbaba ko ay patuloy akong naglakad hanggang andun na ako sa parting maraming kakahuyan bago mag-waiting shed. Doon ay napansin ko na bigla na lamang nawala ang tunog ng ibon at parang nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Walang ano-ano. Humarang sa akin ng matandang babae sa daan. Yung nag-alok sa akin ng juice ko, no. Sabi niya sa akin, di ba sabi ko, hindi ka makakalabas ng lugar na ito. Akala niya masisindak niya ako. Kinuha ko yung tanso na patalim at ice pick na tanso din na binigay sa akin ng tatay ko bago ako umalis. Pangproteksyon. Tinusok ko sa lupa ang mga yon. Sabay sagot sa kanya na huwag ako matanda. Nandilat ang mga mata ng matanda sa ginawa ko. Akala ko ay natakot siya noon pero hindi pala. Sa bandang balikat ko, bigla na lamang may pumulupot na buhok na sobrang itim nun. Buhok lang nakita ko. Biglang umatras ang matanda. At sabi, pasalamat ka. May gabay ka pala. At umalis na ito. Tumakbo na ako pa waiting shed at biglang napatayo ang kuyang driver at sabing, okay ka lang, ma'am? Kahit napagod sa lakad at takbo at takot, si Chay ang inaalala ko nun. Wala pa daw ito. Maya-maya ay narinig ko na may sumisigaw sa hindi kalayuan. Boses ni Chay. Walang pagdadalawang isip na tinahak ko ang daan patungo dun sa sityo kung nasaan siya. Pumasok ako. Tinakbo ko yon. Pasigaw ako na tinatawag siya at hinahanap kung nasaan. Nakasunod sa akin ang driver nun. Nang malapit ng sigaw niya, naririnig ko yung pagmumura niya. Sabi niya, to talagang mga abat o aswang na to. Tanghaling tapat. Nang makita ko si Chay ay napasigaw ako at sabi ko, anong ginagawa mo dyan, Chay? Ayon sa kanya, nahulog umano siya sa tulay nun. Marami siyang linta. Nakahinga ako ng maluwag na makitang okay siya at natawa na lamang din ako sa kanya. Inakay namin siya at natatawa na lamang ako. Pagkarating namin sa waiting shed, may taong nakatayo. Yun yung tao na nag-alok sa akin ng tanghalian. Pagkakita ko sa kanya ay tinitigan niya ako sabay sabi sa driver na, Alan, pasahero mo pala yung mga yan. Opo, Lo, sagot naman ng driver. Tinitigan ko si driver at hinila si Chay sa likuran ko. Sabay sabi ko na, magkamag-anak kayo? Sagot naman ni Chay, mas okay yun. Magkakilala pala sila. Tumingin sa akin ang driver at kumitinon. Sabi ko kay Chay, atras. Hindi man niya maintindihan ang sigaw ko. Umatras ito. Dinukot niya yung asin. Sinabi ko na ihagis ito sa kanila. Habang hawak ko naman yung kutsilyo sa kamay ko. At bago pa man sila makalapit ay narinig kong may taong umubo sa likuran namin. May baril ito. Sabi nito, naku naman Alan, pasahero mo kakainin mo. Pumutok ng isang beses at tumakbo na yung maglolo. Hinatid kami sa bahay ni Kapitan ng mga NPA. NPA pong nagligtas sa amin nun. Nakahinga kami ng mabuti at hindi na pinagpabukas ang uwi. Hinatid kami ng pamilya ni Kap sa bayan at sumakay na kami ng bus pa uwi. Sa bus ay panay ang tanong ni Chay kung ano bang nangyari. Sabi ko,
Saka na pag nakarating na tayo ng Sibulan. Niyaya ko siyang dumaan ng simbahan nun. Doon ko naman sinabi kay Chay lahat at naiyak siya. Napamura na naman ito. Sabi pa nga niya, naghahanap ng pagkain sa maganda at mapuputi pa umano. Akala umano nila ay kikinis sila doon. Mapagbiro si Chay, pero mapagmura. Pero noong nasa sitwasyon kami ay walang mura ang narinig ko sa kanya. Binuksan ko ang bag niya at tiningnan ng luya nun. Ganun pa din yung sa kanya pero medyo tuyo na ito. Pinakita ko naman yung sa akin. Nagulat siya at napatanong kung bakit may dala akong uling. Sabi ko luya yan. Naging ganyan dahil napunta ako sa lugar na merong aswang. Binitbit niya ang bag niya. Nagrereklamo na grabe umano ko maglagay ng asin sa bag niya. Mabigat na nga yung papel na dala. Tapos may kalahating kilong asin pa. Pagka-uwi ko sa bahay ay nakita ko yung kapatid ni Lola sa daan. Lalaki ito. Binati ko ito ng magandang hapon. Kung pwedeng makikape. Tumawa ang matanda sabay kaway sa akin para pumasok sa bahay niya. Nakwento ko kay Lolo ang nangyari. Patangu-tangu lamang ito pero nang sabihin ko yung sinabi na matanda na ang bango ko, lumingon si Lolo sa akin at hinawakan ng pulso ko at tumawa nun. Nako, may apo na naman ako sa'yo. Sabi niya. Napahan na lamang ako, Sir Seth. Pinahatid ako ni Lolo sa pinsan ko ng motor. Kinabukasan ay nagpadoktor ako at nagpakuha ng test sa dugo kung buntis ba ako nun. Positive. 2 buwan na akong buntis. Kaya nang sumunod na survey ay hindi na ako nagtatrabaho. Pati si Chay, ayaw na rin niya pag hindi ako yung body niya. Totoo yung sinasabi ng iba na huwag magtitiwala sa tao na hindi mo lubusang kilala. At huwag kain ng kain sa mga bahay na mag-aalok at mapanlinlang sila ng husto. Sa kasalukuyan, bumalik na ako sa trabaho. Kaya natagalan din ako sa pagpapadala ko ng kwento. Nasa Bacolod ako ngayon kasama si Chay sa survey pa rin. Hihintay namin ni Chay, Sir Seth, na manarit mo itong karanasan namin. Magandang gabi, Sir Seth. Hindi ako magaling magsulat kaya ikaw na lang mag-adjust. Itong kwento kong ito ay galing sa yumao kong ama. Minana niya lamang ang kwentong ito na galing naman sa lola ko. Hindi ko na inabutan yung lola ko gawa ng nawala pa siya, hindi pa kami pinapanganak. Taga Cebu si Lola. Bali ang kwentong ito ay nagsisimula sa taong nagngangalang Esteban. Itong si Esteban ay nasa 50 anyos na. Sa Cebu umano noon ay may lugar na tinatawag na Parian. Panahon na mga Kastila pa ang kwentong ito. Sa Parian noon ay may mga malalaking bahay na mga Kastila o yung tinatawag na mansyon. Ang mga Kastilang nakatira doon ay mahusay na sa salitang Cebuano. Sa kalye nila Esteban ay maraming nakahilerang mga karinderya. Ang hanap buhay nito si Esteban, magsasaka. Marami itong mga tanim na gulay na sinusupply niya doon sa mga karinderya. Itong si Esteban tuwing madaling araw ay andun na sa mga panim niyang gulay. Siya nga pala, ang gulayan ni Esteban ay medyo malayo mula sa bahay niya. Madadaanan niya pa yung mga karinderya niya na nakahilera tuwing umaga. Kilala na si Esteban na masipag sa lugar nila. Nagbago ang lahat nang isang araw ay pumunta si Esteban sa gulayan niya ng madaling araw noon. Habang abala siya sa mga pananim niya, may mga naririnig umano siyang tumatawag sa kanya na medyo mahinang boses noon. Kaya hinanap niya kung saan galing.
Ang sabi, "Teban! Oo, Teban. Di ako diri, Teban." O sa Tagalog ay nandito ako, Teban. Hanggang sa lumalakas na yung boses nun. Sa isip niya ay malapit lamang yung tumatawag sa kanya pero bakit hindi niya makita? Nung matapat umano siya sa isang kawayan, ay doon na mas lalong luminaw yung boses na ang sabi, "Teban, di ako diri. Nandito ako, Teban. Nandito ako sa taas, Teban." Nung tumingala si Teban nun, bumungad sa kanya ang isang nilalang. Nakalahati lang ang katawan. Ang mga pakpak nito ay bumuhol sa mga sanga ng kawayan. Takot na takot si Esteban na akmang tatakbo na nang biglang magsalita yung nilalang at ang sabi, "Ayaw kahadlok, Teban. Si Senyora ni. Huwag kang matakot, Teban. Si Senyora to." "Senyora? Nagunsa man ka diha?" "Senyora, anong ginagawa mo dyan?" "Tabangi ko, Teban. Tulungan mo ko. Tagaan ti ka og palipay og tabangan ko nimo. Bibigyan kita ng gantimpala. Tulungan mo lang ako." "Paano ba kita matutulungan, Senyora?" "Kunin mo ako dito sa taas. Ilagay mo ako sa daladala mong sako. Ihatid mo ako sa mansyon, Teban." At dahil nga sa awa, tinulungan naman ni Esteban itong senyora. Nagmamadali umano siya gawa ng malapit nang sumikat ang araw. Pinasok niya yun sa malaking sako. Madadaanan ni Esteban yung mga nakahilerang mga karinderya nun. Sakto namang may mangilan-ngilan na nagbubukas na. Nakita ng isang may-ari ng karinderya si Esteban. Tinawag siya nito. "Teban, ano yung pasan mo?" Ito po. Ube po, order ni Senyora." "Pabili naman yan, Teban, kahit konti lang." "Ay, wag sir, kay Senyora to. Mapapagalitan ako nun." Dumating na si Esteban doon sa mansyon ng Senyora. Nagpahati dito sa harap ng pinto ng kwarto sa taas. Napansin ni Esteban na medyo nakabukas yung kwarto at may nakita uman siyang parang paa ng babae na nakatsinelas sa loob, nakabistida. "Ilagay mo na ako, Teban. Hintayin mo ako dun sa sala sa baba." Habang nakaupo si Esteban, namangha ito sa ganda ng bahay. May mga magagarang chandelier. Maya-maya ay may isang magandang babae na bumaba ng hagdan galing sa taas. Napansin niya na yung tsinelas at bistidang suot-suot nito ay yung nakita niya sa loob ng kwarto. Binati siya nito nang nakangiti sabay sabing, "Salamat, Teban. Napakabait-bait mo talaga. Ito yung gantimpalang pinangako ko para sa'yo." Nang umuwi si Teban ay nadaanan niya yung mga tao doon sa karinderya. May duda na pala sila dito. Dahil hindi umano normal yung umbok ng sako na bitbit niya nung madaling araw na yon. At isa pa, kung ubi man yon, napansin nila kung bakit gumagalaw yon. Nilasing nila si Esteban hanggang sa napaamin din nila sa nangyari. Sabi nung isa, "Mahina ka, Teban. Dapat tinakot mo para umalis. Bibigyan ka nun ng malaking halaga. Baka ibigay pa sa iyong mansyon." Hanggang sa nabalitaan na lamang nila na binibenta na yung mansyon na yon at umalis na yung senyora. Hello po, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po akong Inday.
Tubong, Southern Mindanao. Bago ko lang nakita itong channel mo dahil mostly pinapanood ko yung mga crime stories pero since day one, naging fan nyo na po ako. Ang kwento ko po ay base sa karanasan ko mula sa pagkabata. Nangyari ito nung meron akong naging kaibigan na aswang. Mga 8 taong gulang ako noon nang makilala ko ang lola ng aking kalaro na kapitbahay din namin. Nung nasa bukid pa kami nakatira. Tuwing pumupunta ako sa bahay ng kaibigan ko na tawagin nating Jonah, andun si Lola Aling. Payat, pero malakas pa din. Although hindi ko na matandaan kung ilang taon na siya noong mga panahon na yon. Sa tuwing naroroon ako ay tatawagin niya ako at uutusan ng kung ano-ano. Sanay na ako sa ganon dahil malapit na malapit din ako sa lola ko kaya kahit anong iutos ni Lola Aling sa akin ay okay lang. Mahal ko si Lola at malaking respeto ko sa kanya. Kahit hindi kami related ay pakiramdam ko naman ay mahal niya ako kasi sa tuwing nakikita niya ako noon, masayang-masaya siya. Sa buong 2 taon na doon kami nakatira ay palagi kaming nagbabanding ni Lola Aling. Kaya po, 2 taon lang kami tumira sa bukid dahil nakabili ang mga magulang ko ng bahay sa isang subdivision na malapit sa syudad. Nung huli ko nang nalaman na aswang pala si Lola Aling, nung minsang naikwento ng kapatid ni Jonah nang magkita kami sa syudad noon. Ang sabi niya, namimiss na daw ako ni Lola at hindi ko daw ba alam na aswang ang lola niya. Natawa pa ako sa narinig ko pero naisip ko na ako kasi ang tanda-tanda na ni Lola pero malakas pa rin eh. At naalala ko yung mga mata niya na si Bisaya nga kung tawagin na yait o sharp o matalim. Although sa naalala ko, kahit lagi kami magkasama noon, ni minsan ay hindi siya nakipagtinginan sa akin sa mata. Hindi naman ako ang klase ng tao na matatakotin kahit nung bata pa ako kaya dinedma ko yung nalaman ko. Nung naroroon pa pala kami nakatira sa bukid kahit siguro mga 6:00 pa lamang ng hapon, nakakarinig na rin kami ng mga huni ng kikik nun. Alagang ibon daw ito ng aswang na minsan ang tawag ay advance party. Hindi ko lang alam kung alaga ba yun ni Lola Aling. Ang pangalawang kwento kay nangyari noong college na ako. Ang pangyayari na yun ay isa sa hindi ko makakalimutan. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran namin ay tinawag ako ng kapitbahay namin at pinalapit sa may bakod dahil may sasabihin daw siya. Si Ate Bebs po ay bagong lipat lang na renter sa katabing bahay namin. 5 buwang buntis. Ang sabi niya, kanina umanong madaling araw nung kakauwi pa lamang ng asawa niya dahil sa airport po nagtatrabaho. Kakahiga pa lamang nila at nag-uusap ng may narinig silang matinis na tunog na para bang may nagsaslide pababa gamit ang matatalim na kuko sa bubungan. Bumagsak ito sa lupa. As in lumagapak nun. Kung isipin mo parang tao umano ang nalaglag nun. Nung mapatingin si Ate Pebs doon sa kung saan bumagsak yung kung sino at anuman, bigla siyang napahiyaw. Diyos ko, sabi niya. Halika Inday, tingnan mo. Nakita namin sa may semento. May mga bakas ng parang tumakbo ng matutulis na kuko. Sinundan namin yun at papunta sa likod bahay ang bakas na hanggang sa may semento lang at nawala na ang bakas sa lupa na para bang lumipad yun. Napakahaba ng 3 marka. Mga 3 hanggang 4 na pulgada na kung aso o pusa ang may gawa ay hindi ganun ang resulta. Unless kakaskasin ng paulit-ulit. Makaraan ng 2 araw ay nakunan bigla si Ate Bebs. Nalungkot sila mag-asawa dahil inasam nila ang baby boy dahil sa 2 ng anak nilang babae. Mahirap isipin na kagagawan yun ng aswang o kung anumang nilalang na lumundag mula sa bubong nila pero wala kasing ibang dahilan eh.